Kamusta ang buhay-buhay mga kaatraso? Malapit na po ang Valentine's. Pero pag tinignan nyo, 2 buwan pa talaga. 2 buwan pa talaga. Mali yung sinabi ng script namin. Malayo pa naman. Ilang buwan na lang kasi. Oo, hindi, malayo pa rin. At, kung makahanap kayo ng jowa by the time na... Ngayong Pasko. Malay nyo lang. Malay nyo, White Christmas. Ano ba ang mga protocol sa unang special date ngayong December 14? Joke lang. February 14. OBB na yun, diba? Teka lang, tubig na ako. Ang questions natin today ay focus sa special date night protocols. May protocol? Oh, kumigindat pa ako dun eh. Sorry po, may underlying tone po dito. May 3 tayong forum found. Questions kung kasi baka nakakaya ni sabihin kong itong pangalan, 'di ba? Kaya nga forum found. Questions kung ano ba dapat gawin natin sa first special date. Sa first special date night nila. Is that, hindi, usap pa ba to? Boy figure. Boy Hindi, figure. Gen Z ako. Sa mga pookie ninyo. Ha? P-O-O-K-I-E. Sa mga pookie bear ninyo. Sorry. Okay. Sa mga pookie bear ninyo pala. Pookie bear ha? This is truly unqualified advice from someone who's failed and failed again. Kaya, to introduce ourselves as failures, ako po si RG. And I'm Steven. Let's deal with everything in a snap. Tan tananan tan 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 tan. Dahil mga failure kami sa love life, let us fish through those questions. Okay. Naku, ano kayang tanong yung una nating May fish out, tingnan natin. We'll find out. Ito na kunin natin yung malapit. Oo, ito talagang failure talaga to eh. Pero makapal yung papel, ha? Ba't ang layo mo siya? May. Mga pinagbabawalang technique. Ito na ito. Ayan. Mandaraya, eh. Mga pinagbabawal na technique. Kinalog. Sa mall kaya pwede yun. Uy, ito na. Kapal lang mukha nito. Joke lang. LDR kami ng boyfriend ko for 3 years na, and now that I'm going to work in the province where he also resides para magkasama na kami, I'm feeling positive about it. Sound effect right here. Okay. But when we had our first date last week in the 3 years na naging kami, he confessed na he was flirting with another girl because he missed me. By Tapos what- magde-date pa sila. I don't get by what logic does this work. Di tayo nakikita, so I'll date someone else kasi miss kita. Okay. Yun yung TLDR nun. He emphasized as well na wala silang naging sexual relationship. Paki-bleep nga yung sexual para nakakatawa. For more of the situationship... Man, I'm starting to hate this question. Ano daw? More of the situationship / companionship lang daw. Should I break up with this guy even though he looks one of a kind and in-demand bachelor? Ilog sa ano pa, kind? Bakit wala pa ilong yan? Pag tinanong ako ng nanay ko, pag may, di ba, tinatanong tayo ng mga magulang natin, ay, may babae, may itsura ba? Oo, may itsura. May mukha. May mukha. May itsura naman lahat ng tao, di ba? Yun Una. nga lang kung maganda ba o pangit. Objectively speaking, we do not know a single thing. Gets ba? Gets na. So, gets. dinate niya yung isa, Ah. nag-cheat siya kasi nimiss niya yung isa, kaya nag-cheat siya. Parang more of time and affection. Kulang sa ganun. Madam nga pala. Madam yung nagtanong. Mala kay Anonymous GF na may proxy. Madam, kung ito ay Japan, may kultura doon na having sexual needs is different from family commitments. But wala tayo sa Japan. We're in the Philippines. Wag ka na magdahilan na siya yung one of a kind because there are many fish in the The sea. sea. And in fact, river pa lang yung natatry nyo. Totoo naman eh. The fact na you went all that far means you followed a fish downstream. Wow, daming analogy. Pero ang point ko dyan is, maghanap ka na ng ibang lalaki. Kaya pala daw one of a kind. Mukha daw janitor fish. Hindi, mukha siyang anglerfish. Yung may,
Kaya, Ako red flag sa akin. oo nga, red flag eh. Kaya nga we're not gonna go any further on this question. Wag nang wala nang second chance. So, Paano kung ginawa niya kung magkasama na kayo? Hindi lalong nagkanda-letse-letse yung... alahanin nyo, ang divorce bill ay hindi pa natutuloy sa Pilipinas. Choose wisely. Anyway, Next question. from that terrible disappointment, Yung mga ganyan, dapat hinihiwalay. ay, Naka-off pa pala. nagsayang ako ng barya. Sayang ka ng barya. Okay na, anak ko na. Paano? Kakalugin natin ulit. Pa tayo nag-claw machine. I'm a guy and I just met my boyfriend. Nako, tuyo na yung dila ko. I just met my boyfriend 3 months ago online. Congratulations. Congrats. Next week, we'll be meeting in person for the first time. My question, should I initiate a sweet moment for the first time or should I let him? Mula kay... Anonymous cute boyfie. Oh, Makapal nga mukha. Manipis yung tanong. Makapal yung mukha. No, wala namang picture. Paano namin malalaman na cute ka? here's the thing. Ang unqualified. As someone who's only had one ex throughout his entire lifetime. Pero bakit, first time pa lang mag-meet? Sweet moment lang. How sweet? Kasi The ang tanong dyan is, sorry you don't initiate relationships like that unless nasa drama ka. Nasa K-drama ka. Okay. Or O nasa BL ka. Or nasa BL. Hindi, we're not gonna, hindi. Unless nasa K-drama ka, nasa Pinoy drama ka, or ikaw yung sentro ng Wattpad story. Relationships don't work that way. Para kang the first streak. meeting. Oo. Hindi, ang love nga daw, para yung tanim. Pag Oo, tanim ka tanim. ng buto, hindi mo pwede expect na kinabukasan or in 1 month, meron na yung sprout. It takes time for things to sprout because the seed needs to be comfortable first bago tumubo yung sprout. Same here. Ibiro mo, initiate na. Yun yung tanong ko kulang. Ako yung magsasabi ng parameter mo. Kulang yung question parameter mo. Hindi na yun masabi, how sweet is the moment you want to initiate? Parang, di ba, pagtakbo, hindi ka bebuelo agad. Kung bata ka, hindi ka na mag-start sa takbo. A relationship is like learning how to eventually run. Pag nakagapang ka na, tatayo, lakad ka ng mabagal, yung may gewang pa kasi hindi ka balanse. Eventually, magbabalanse ka. Makakalakad ka. So eventually, makaka-jogging ka. Hindi pa yung mabilis na takbo. Tapos eventually, pag nakaka-jog ka na, makakatakbo ka na. Tapos siguro doon sa second part ng question niya, na kahit siya ba daw dapat, bilang guy, siya ba mag-i-initiate sa boyfriend niya ng sweet moment o should he let his boyfriend do it? I think since you're both guys, we just meet. Oo. Hindi, totoo naman. To be safe and para walang ma-awkward. Oo. Ang pagmamahalan ay different from online and from real life. May adjustment. At I'm pretty sure, parang sa daan lang, may matatamaan kang curve. Okay, ang susunod na bola. Palpak ka pa rin, parang love life mo lang. Ito, maliit lang yung question. First date namin ng girlfriend ko and mas malaki ang kita niya kaysa sa akin. Ang sweldo. Nagpresenta na siya ang magbabayad sa restaurant na kakainan namin. Pero, bilang lalaki, gusto kong mag-flex ng kakayanan kong magbayad sa restaurant. Paano ko to sasabihin sa kanya nang di siya ma-offend? Kasi nga, siya daw yung guy, gusto niya ipakita na kaya niya mag-provide siguro or something. Kaso yung girlfriend niya na yung nagpresenta na siya ang magbabayad ng kinakakainin nila sa first date night nila. Kasi here's how you wanna think about it. It puts emotional baggage kung ang guy ang magbabayad on the first date. On Why? one hand. Why? Kasi si girl, you can end up thinking about it as, ay, talagang pinipilit niya. So, syempre, Pinoy, you'll end up having the utang na loob vibe. Kasi parang, siya yung pinilit niya talaga magbayad. Pero on the other hand, theory lang naman, theory lang po naman, the girl paying is a way of saying na, I'll try this out muna. And I've talked to people who've done it that way naman. The girl does everything kasi I want to try it out muna.
Kasi we're in a world na both men and women can try out. Wala na Especially at this day and age. medyo patay na ang chivalry na one-sided lang. Chivalry exists on both sides, unfortunately. Tsaka tingin ko wala namang problema. Paano kung ina-appreciate lang talaga siya ng girlfriend niya? Gusto lang siyang ilibre. Diba, yun yung isa pang side na. Dahil pinaligaya mo ang buhay niya. Ano naman ngayon kung siya ang babae? Diba? Yun yung isa pang, sorry, natamaan ko ang mic. Yun yung isa pang side nun. Tandaan mo, pag kinasal na kayo, all the way, ikaw lang kailangan marunong mag-provide. As much as possible, pero kung hindi naman kaya, pwede naman kasali yung asawa mo, gano'n, mag-provide. Pero sa ngayon, hayaan mo muna, this is a sweet gesture actually. Ngayon, Naubos ng M&M's namin. ngayon, kung tingin niya na nakakabawas to, habang nagre-refill si RG ng M&M's, kung sa tingin niya nakakabawas to sa pagkalalaki mo, hindi, It's time to suck it up. hindi totoo yun. Oo. Hindi totoo yun. We are way beyond the ego na the man has to do everything. Correct. Alaanin mo, may strong independent woman na. Correct. Anyway, that's it for today's episode. From two guys who truly failed in love. Dahil nakita nyo na to, nakita nyo na yung embarrassment of having to advise these people. Don't forget to leave a like, leave a comment, hit the subscribe button, and the notification bell para makita pa ang mga failures namin as two guys. Kaya that's it for today's show. I'm RG. And I'm Stephen. And let's deal with everything in In a snap.